Napamura ang talent manager ni Ronaldo Valdez na si Jamela Santos matapos kumalat sa social media ang sensitibong video ng namayapang aktor. Nanawagan din siya sa publiko na ipa-mass report ang mga social media page na nagpapakalat ng nasabing video. Humingi rin siya ng tulong mula sa National Bureau of Investigation para matukoy ang mga nagkalat ng sensitibong video ng veteranong aktor. Sa video na kumakalat ngayon sa social media, makikita ang pagpasok ng mga investigador sa kwarto ng aktor. Makikita rin sa video ang aktor na duguan ang ulo. Matatandaang ang Quezon City Police Department ang siyang nag-imbestiga sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez, kung saan lahat ng tao sa bahay ng aktor sa New Manila, Quezon City ay isinailalim sa paraffin test. Samantala ayon sa latest development ay natukoy na ang dalawang pulis na siyang pinagmulan ng video, tinanggal na umano ito sa trabaho at kasalukuyang iniimbestigahan kung ano ang maaring ikaso sa mga ito. Romel, Yes, naalala mo nung nakaraang ilang araw nang ibalita natin dito ang tungkol sa pagpanaw ng magaling na veteranong aktor na si Ginoong Ronaldo Valdez ay binanggit natin na nakikiusap si Jano Gibbs, ang kanyang anak, at si Melissa na rin, na kung maaari ay irespeto natin ang kanilang pagdadalamhati at wala na munang mga kung ano-ano pang kwento, di ba? At nirespeto yan ng buong industriya ng lokal na aliwan. Napakaganda po ng pagrespetong ibinigay kay Tito Ronaldo dahil tunay naman pong napakaganda ng kanyang iniwan na alaala sa buong industriya, sa kanyang mga kapwa-artista, mga production people, lahat-lahat talaga. Maganda ang kanyang iniwang alaala sa atin, di ba? Yun. At totoo naman yung pagpanaw ni Tito Ronaldo, hindi ganun kadaling makalimutan. Ang isang tulad niya na nag-iwan ng maraming proyekto, magagandang alaala, mahihirapan ito bago natin makalimutan. Pero nitong mga huling araw po, mga kapatid, ay talagang nalungkot ang buong industriya, ang buong lokal na aliwan. Dahil meron pong naglakas loob na maglabas ng isang video ng tungkol sa pangyayari na hindi po ikinagusto ng halos lahat ng mga miyembro, ng mga artista, ng mga taga-lokal na aliwan dahil hindi po talaga maganda ang kanilang ginawa. Oo, nando na tayo na ang mga taga-QCPD ang naglantad ng balita tungkol sa kanyang pagpanaw. Pero pati ba naman yung sitwasyon ay kailangan nilang panghimasukan? Ito po ay kawalan ng respeto, kabastusan, at dapat lamang sigurong managot ang kung sino mang naglabas ng video na ito. At sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, sana nga po ay may makasama po tayong kaibigan at bisita para makapagbigay po ng paliwanag o impormasyon tungkol sa pangyayaring ito. Pwede na ba natin siyang ipasok? Ang manager po ni Tito Ronaldo Valdez, si Miss Jamela Santos. Magandang tanghali po sa inyo, Miss Jamela. Oo, magandang tanghali po, Nay Christy, magandang tanghali po. Jamela, magandang hapon. Ito ay ikinalulungkot ito ng buong industriya ng lokal na aliwan. At alam namin kung paano ka nagluluksa sa 10 pamilya ni Tito Ronaldo Valdez tungkol sa naganap. Yung gusto naming impormasyon na malaman mula sa iyo, ito yung direct from the horse's mouth. Ano ang naramdaman nyo nung kumalat ang video? Well, ako, personally, I was so disgusted. Kaya nga, hindi na ako nag-isip talagang, alam mo talagang, I was so emotional. Because I cannot really comprehend. May mga taong kayang gumawa nun. Kayang mambastos. Kayang, alam mo yun, it's beyond my comprehension. Para ba saan yun? Sa konting pera? Para lang sumikat? Para lang okay? Papogi points kami, meron kaming video nito. Hindi ko maintindihan ano yung benefit na makukuha nila dito. Sa isang napakabuti at napaka-brilliant na tao na si Ronaldo Valdez. So kahit na kaninong tao, masakit yun. More so, doon sa taong
ang taas ng tingin mo at respeto. Mm-mm. Diba? We want our departed loved ones na they'll be up there, no? Na hanggang sa huling sandali gusto mong i-reminisce yung mga masasaya at yung mga magagandang alaala. Tinate Oo. nila yun. Mm-mm. Actually, Daniela. yeah. Sige, go, anak. Oo. Kasi ano po kahit po yung ni-request po talaga na walang public viewing po, talagang gusto po ng pamilya, wala talagang malalapit lang po talaga ng kamag-anak na gano'n. Kahit alam po namin ang daming gustong makiramay, nagpapaumanin po ako on behalf of the Gibbs family. Pero mas matindi tong balik, alam mo yung hindi na nagpa-public viewing tapos ganito pa yung nangyari. Mhm. Kami, Ang pangit talaga, sobrang bastos. totoo. Napakawalang respeto talaga. Kung sino man ang gumawa nito, naggaling sa body cam siguro ito, dahil wala naman tayong nakita. Kami binura namin talaga at hindi namin ipinasa at hindi ko natapos na tingnan kasi iniisip ko ang pamilya ni Tito Ronaldo, ilang taon nilang kailangang limutin itong senaryong ito, katulad ninyo na naging malapit sa kanya, na mahal siya at nire-respeto siya. Jamela, may babasahin ako mula sa Amerika ito. Ako'y naluluha, talagang pasensya ka na, nagiging emosyonal ako. Ay nako, okay lang po, mag-iyakan po tayo kung gusto niyo. Okay. Sabi ni Juris Dr. Channel, napakakulang sa pansin nung nagpakalat ng death video. Walang puso at walang awa sa pamilya Gibbs. Ganito na ba kauhaw at kasabik-sumikat ang mga tao ngayon na yung tipong hahamakin ng lahat, sumikat lamang? Kapag natugis na yan ng NBI, pwede na siyang mag-unli video sa kulungan, kaya huwag siyang kamong magmadali at mainip. Anong komento mo dito, Jamela? I'm all for it. Kasi ako, meron din po nga akong separate post yung post ko po sa personal account ko po. Kasi hindi ko talaga mapigilan, no. Ito nga, biglang-bigla na sa amin to lahat nga tayo nabigla Totoo. Tapos ito pa, meron pang ganito. Sobrang sakit. Doble, triple. Hindi ko ma-describe yung sakit. At ang hirap pagka yung platform, kanino ka magagalit, kumalat na. Kung ilang milyon yan, ano ang gagawin mo, di ba? Ang hirap. Sana maging responsable po ang lahat. Di ba? Parang, I know meron tayong curiosity, meron tayong ganun, pero my God, nasaan na po yung pagiging tao? Yung mga posts mo, Jamela, ang layo mo sa amin. Pero ramdam na ramdam ka namin sa pagpanaw ni Tito Ronaldo. Ramdam kita, ramdam ko si Jano, ramdam ko ang mga kasamahang artista na tunay na nagluluksa sa pagpanaw ng isang veteranong aktor na tunay na nirespeto ng buong industriya. Ito nga yun Ang dami-dami dito, Jamela, gusto kong basahin sa iyo. Nanay, hay nako, ito, ang dami-dami dito nagpapadala ng mensahe. Pakisabi po kay Ma'am Jamela, tumatawid po sa amin ang kanyang damdamin tungkol sa nagpakalat ng video ni Sir Ronaldo. Ang mga ganong bagay, private lang po dapat bilang pagbibigay respeto kay Lolo Sir. Sabi ni Marichu Formacion Espiritu. Yun nga po kung sino nagpakalat ng video na yon, napakawalang respeto naman nun. Di man lang nirespeto ang pamilya at si Lolo Sir, sabi ni Boy si Karagay. Ano po, eto. Merong text na pumasok sa akin mula kay Direk Franny Zamora, Jamela. Breaking news, the QCPD traced 3 accounts who posted the video of a crime scene where late veteran actor Ronaldo Valdez was found dead. Its director, General Red Maranan. The Inquirer. Maranan said these individuals will face criminal charges. Dapat lang pong managot ang mga bastos at walang respeto sa mga kapwa Pilipino, lalo na po sa isang nirerespetong personalidad ng industriya. Jamela, bukod dito sa aksyon ng QCPD, mula sa iyo at sa pamilya Gibbs, ano ang kahahantungan nito?
nakipag-ugnayan po ako kay, I think he's lieutenant, I don't know his exact position, no, but he's also a good friend of Ronaldo Valdez, si Jojo Savares. So he volunteered with me the information nga to si PB General Red Maranan of District Director ng QCPD. Talagang sinibak na tong sa pwesto. Kasi kami sobrang 2 araw lang kami magluluksa and alam mo yun, hindi pa nakakahinga, hindi pa, na-shock pa nga Tapos meron na naman suntok na ganito, na parang, hindi pa kami nakakabuelo, meron na naman ganito. Paano namin, we cannot properly grieve. Hindi namin kung anong uunahin. Kasi Jano ngayon, I know the family of Jano left for abroad. They left for Japan today. So, nakaschedule na talaga yun. It's also good for them na, pansamantala. Yeah, I'm also leaving tomorrow for abroad also kasi it's just too much. It's just too much. And I'll be waiting for the decision, of course, ng kanyang anak na si Melissa at si Jano. No? Ayokong panghunahan yan. Kung ako ang masusunod, by all means. But I don't have the legal right to do that. Okay. But I'm also happy na ano na to. But you know, the damage has been done already. Tama. Isipin mo, wala na Paano ba mabubura yung ganun, di ba? Kaya post ako talaga ng post ng mga pictures ng video kasi even yung huling-huling Lifetime Achievement Award niya for PMPC and Nora Honor, kasi ginawa yun sa online lang, so hindi napakita doon sa mainstream. So pinost ko po yun kasi gusto kong hanggang sa huling pagkakataon na sandali ng buhay niya, gusto kong maganda yung tingin sa kanya. Hindi dahil hindi niya deserve yung napakabuti niyang tao. Ang daming nagmamahal kay Pepe. Sobrang daming nagmamahal. Jamela, tayo mga Pilipino may tinatawag na mga merida, di ba? Paramdam bago pumanaw. Sa iyo, nababasa ko yung binigyan ka ng bulaklak, tapos meron kayong pinagkwentuhan. Pwedeng pakitawid natin ito sa ating mga kababayan, yung mga huling sandali ng pag-uusap nyo ni Tito Ronaldo. Oo, nagulat ako noon, sabi ko sa kanya, niyayaya ko siyang kumain sa labas. Sabi ko dito sa isang hotel dito sa Ross Boulevard. Sabi ko, masarap yung buffet dyan. Sabi ko, kain tayo. Kasi mahilig siya talagang kumain. Food dito. And ako, the industry knows about how he is. Lalo na sa sweets. Nako, grabe yan talaga. So, and anyway, yun gang, sabi niya, na-realize na, nahirapan na kasi siya maglakad yung kanang, legs niya, tapos nahirapan na yung kaliwa kasi nga, putting a lot of pressure. But you know, sabi niya sa akin, sige sa Tuesday na lang, sabi niya, sa Martes na lang, minessage na ako. Sabi ko, sa Tuesday nasa farm ako kasi meron po akong maliit na coconut farm sa Quezon. Tapos iniba niya yung kanyang, reservation Friday. So Friday po yun nangyari. Tapos yun, nagkita po kami doon maaga. Tapos kami yung huling-huling taong umalis doon sa restaurant. Tapos nagpadala po siya ng bulaklak. Hindi naman po yun nagpapadala ng bulaklak. Ako po yung nagpapadala ng bulaklak sa kanya pag birthday niya, ganyan, pag sa set, nagpapadala po ako ng flowers. Ngayon niya lang ginawa yung ganong, sa kanya kasi medyo grand gesture na yun kasi hindi siya yung mabulaklak, ganon. Ang ano niya kasi is yung quality time, mahilig po kasi siyang magyaya sa mga kaibigan niya. Kahit kung mapalalaki, mapababae po, mag-sesend siya ng mga messages, magfo-forward siya, pag may nakita siyang bagay sa ganitong kaibigan niya, isesend niya po yun, napaka-thoughtful po niya, at nakausap po namin lahat ng mga malalapit na kaibigan niya, talagang ganun din sinasabi. Masyado siyang kaibigan, nagre-reach out siya, and he is in show business for almost 6 decades. Pero wala po showbiz sa katawan po si Ronaldo Valdez. Ayaw niya yung mga malalaking crowd, gusto niya yung intimate lang, yung nagkakape, gusto niya yung nakakausap niya ng maayos yung... He's an actor through and through. Napakatotoong tao. Jamela, maraming gustong sumilip, pero kahapon, di ba, na-cremate na si Tito Ronaldo? Opo. Kahapon, kinremate, kahapon din. Hindi po siya kinremate kahapon, Monday po siya kinremate. Okay. Ano po, 15, 16, 17, 18, tama, Monday po. Monday siya kinremate. Opo. Nang hapon po. Ang kanyang mga labi ay nasaan ngayon?
ang Ah, aso in- niya? Inuwi po muna ni Melissa kasi nga po, 'di ba, biglaan lahat, no? Mm. So, ayun po, pag-uusapan pa, tapos sila Jano naman kasi umalis nga yung araw na to. So, pagbalik ko, pag-uusapan namin kasi wala naman pong problema. Meron naman pong siyang kalalagyan talaga na maayos. Jamela, ito ang pagkakataon para akuin mo ang pasasalamat sa mga taong nagmahal, rumispeto sa isang Ronaldo Valdez at huling babala mo sa mga taong naging bastos at walang respeto. Sa iyo ang floor, Jamela. Unang-una po, no, gusto ko muna magalit bago po ako magpasalamat para to end it in a positive note, no? Naiintindihan ka namin. Oo. Oo. Yun po, kung tingin nyo, kinasikat nyo po yan, kinayaman nyo po yan, lahat po yan may balik. Ang sakit ng ginawa nyo. Kahit po makulong kayo, yung tinaint nyo na yung reputasyon na binild over the years. Parang walang kapatawaran yun kasi nag-magnify na yun eh. Iba to eh. Ibang klase ang social media eh. Hindi mo na mapigilan. Sana po maging responsable tayo. Sana wag na po itong maulit. Siya nga yung pinaka-private na tao, tapos ganun yung huling-huli. Ang hirap ko po i-comprehend. Mananagot po sila. It's just in due time. I know po, ang Panginoon nakikita po lahat.